Hello mga ka-wellness. Isang magandang araw na pagbati sa inyong lahat. Ano ba ang pangarap natin sa ating buhay? Isang napakagandang katanungan simula ng araw na to. Kung ako ang tatanungin, magandang kinabukasan. Yan yung pangarap ko since bata pa ako. Magandang kinabukasan at masayang pamilya. Maayos na pamilya at mabigyan ko na magandang kinabukasan din ang mga anak ko. Sa mga magulang na katulad ko, karamihan, ang pangarap sa buhay, makapagbigay ng magandang kinabukasan. Kasi yung marangyang pamumuhay, minsan nahihirapan nating abutin, ibigay sa ating mga anak. Pero kinakaya natin, iginagapang natin ang magandang kinabukasan nila. Ayun mga ka-wellness. Naisip mo na ba na kung papaano natin ibibigay yung magandang kinabukasan para sa kanila? Number 1, edukasyon. Edukasyon na pinaghihirapan talaga natin. Yung mga empleyado sa katulad ko sa gobyerno, halos maliit na lang yung sinasahod natin, halos pagkain na lang. Imagine. Kasi para sa kinabukasan ng mga anak, ilunulong natin. Ako tambak ang loan sa GSIS at sa iba pang mga sa mga salary deduction. Yung pwedeng makakapag-loan ako pero salary deduction para hindi mabigat sa bulsa at para nakikita natin na kaya pa ng sinasahod natin ang pang-araw-araw na pamumuhay ng ating pamilya. At sa isang katok na hindi sinasadyang usaping pangkalusugan, medyo nahihirapan tayo mag-budget. Nahihirapan tayo basta't nagkaroon tayo ng hindi magandang karamdaman, mahirap mag-budget. Kasi yung sinabi kong loan, yung natitira doon na isasahurin natin, saktong-sakto para sa pang-araw-araw ng ating pamilya, pagkain. Ang nangyayari, yung para sa medication, kinukuha natin, binabawasan natin yung pagkain. At the same time, siyempre, kahit papaano naman, meron tayong nakalaan na paunti-unti o iniipon para sa iba pang pangangailangan tulad ng clothing, damit natin. Kung may sasakyan ka, yung pang gasolina, yun yung mga binabawasan natin. Bawas na lang yung labas-labas kasi bawas gasolina tayo. Kasi ginamit natin. At ang isa pa, may natitirang kaunti para sa paglabas-labas ng pamilya. Bawas na rin yun. Minsan, hindi mo na nagagawa kasi naubos na. At doon minsan lumulubog tayo sa utang. Ayun mga idol, mga ka-wellness. Kung napansin niyo yung video na pinakita ko sa umpisa ng vlog na to. Imagine mga ka-wellness, hindi first time yung ginawa kong vlog. Marami dito na nasubaybayan yung mga vlog ko. Sa umpisa,
nagpapagaling, yung photographs, yung nag-picture ako. Ginamit ko yon vlog, sabi ko nga doon sa mga una kong mga nakaraang vlog, na ginamit ko ito para libangan, para doon sa sakit na meron ako. Hanggang dahil sa YouTube, dahil sa social media, may mga nagiging kaibigan tayo, nakakatulong, nakakapagturo, nakakapagbigay ng panibagong kaalaman para sa mga paglaban sa mga karamdaman. Yun yung mga nakuha kong magandang benepisyo dito sa social media. Binago ko yung tema ng vlog, yung mga magandang mga natututunan ko, magandang o improvement para sa paggaling ng karamdaman ko, siya yung ginawa ko ng content. Herb Story TV. At ngayon, panibagong yugto ng YouTube channel ko. Ito yung pinag-uusapan natin. Wellness. Yung pag-share ko ng mga about GERD, anxiety, depression, ilan lang yung mga taong mabibigyan ko ng maisisirang ko ng aking mga natututunan. Pero sa ganitong tema, nakikita ko, tulad ng pinag-uusapan natin kanina, for budgeting, ang laki ng nagiging problema natin. Lalo na sa unang tinanong ko, ano ang pangarap natin? Edukasyon, magandang edukasyon, makapagbigay ng magandang kinabukasan. Kulang ang edukasyon sa magandang kinabukasan, mga ka-wellness. Ang tamang naibibigay natin na dapat nating ginagawa sa ating mga anak, magandang edukasyon at magandang kalusugan. Magagawa lang natin ito kapag aware tayo sa mga nangyayari, aware tayo sa mga dapat nating ginagawa, at prevention para sa pinag-uusapan natin, sa mga sakit natin. Prevention para hindi natin danasin yung mabilisang sakit o para hindi tayo laging may sakit. Problema natin, tayo, mahirap na. Tayo, lagi na lang tayo magpapagaling. Pero, malaki ang naitutulong ng awareness. Sa prevention, medyo late tayo. Pero sa awareness, malaki na itutulong. Dati, katulad dyan, medyo paga. Dati, 1 linggo, 2 linggo, hindi pa gumagaling yan. Hindi gumagaling yan. Kasi hindi ko alam mo yung gagawin ko. Awareness, walang kaalaman. Walang kaalaman. Sabi ko, awareness. Ngayon, natututunan, may nakukuhang kaalaman, mas mabilis, mas magaling na, mas mabilis nang gumaling. Diba? Hindi man tayo makuha yung prevention kasi late na. Awareness, may mga magandang benepisyo para sa atin. Yung mga sinasabi ko, dadating tayo dyan sa marami akong mga vlog na gagawin. At sigurado ako, meron kayong matututunan. Tulad ng pagtutuklas ko sa mga ginagawa kong vlog, may natututunan ako at ito matututunan nyo rin. Pero ang pangarap natin, mabigyan ng magandang kinabukasan ng mga anak natin, hindi natin maibibigay sa edukasyon lang. Kasi, ang edukasyon,
kapag nakagraduate sila, kahit pa with honor sila, kahit napakataas ng mga marka nila, mahihirapan silang kumuha ng hanap buhay, ng trabaho kung may sakit na sila. Pero kung graduate sila, maganda yung academic nila, tapos malakas at wala silang sakit at kayang-kayang makipaglaban sa hamon ng buhay sa labas ng ating tahanan para sa kanilang kinabukasan at sa magiging pamilya nila. Yun ang magandang may bibigay natin na pamana sa ating mga anak. Isa lang ang lagi kong sasabihin at lagi ninyong tatandaan, preventive at awareness.